Yo, what is up mga kasadik? Welcome back to my channel. And for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano ako kumuha ng motorcycle driving license dito sa Saudi Arabia. So isa tong requirements para makakuha tayo ng motor at makapag-drive ng legal dito sa Kingdom. Let's go! So ayun mga kasadik, paano nga ba tayo kumuha ng motorcycle driving license dito sa Kingdom of Saudi Arabia? So kailangan natin gawin is mag-provide tayo ng requirements para makakuha tayo ng license. So unang requirements guys is ikama, national ID natin dito sa Kingdom. Number 2 is 4 pieces ng passport size picture. So, advice ko kayo na magdala na kayo kung meron kayo. So, if ever naman na wala kayong picture, meron na sila dong nagpipicture which is 25 riyal. It will cost you additional 25 riyals para sa picture if ever na wala kayong picture. And then, kailangan nyo mag-deposit sa you have any bank na through Sadad payment. So, makikita nyo doon ang motorcycle driving license, which is kailangan nyo mag-deposit ng 200 riyals for 10 years validity na yon. So 10 years, isa lang ang choices guys, wala nang iba, walang 5 years, walang 2 years, it's just 10 years validity for 200 riyals. So guys, ang another thing is kailangan nyo mag-download and mag-register muna sa AbShare para ma-process yung inyong license. So, if nakompleto nyo na yung mga requirements na yan, pwede na kayong pumunta sa Dala Driving School. After nun, makompleto ko yung requirements, pumunta na ako sa Dala Driving School sa Exit 17. Pagdating ko doon, sinabi ko lang na kukuha ko ng motorcycle license. So, itadirect kayo doon guys sa left side. Pagkapasok nyo, left agad kayo, kukuha kayo ng green form. So, yung green form na yon, it will cost you 150 riyals. So, kasama na dun yung medical and yung pag-fill up ng form. Guys, yung pag-fill up ng form is only Arabic. So, kailangan nyo talaga magpa-fill up sa kanila. So, meron sa labas, pero hindi ako pumunta dun sa labas. Madami kasing fixer sa labas and baka mapamahal pa ako. And baka hindi pa sila legit. I don't know. Pero sa loob na ako nagpa-fill up. I-guide nila kayo, fill upan nila, hihingin yung ikama nyo. Sila na yung magpo-photocopy. And then, hihingin sa iyo yung AbShare account. Kailangan nyo ng AbShare account. And then, fill up nila. Then, after nun, ma-fill up nila, magbabayad ka ng 150 and then, punta ka na sa medical. In my case, ang medical ko is blood sample lang, hindi na ako pinag-eye test. And then, after nun, kung meron kayong photo, ibibigay nyo. Kung wala, magpapapicture kayo, 25 riyal, which is I mentioned earlier. After nyang ma-fill up na, may green form na kayo, pupunta na kayo sa reception. Ida-direct nila kayo sa reception. So, yun guys, pag nasa reception na kayo, ida-direct naman nila kayo sa window 11. So, pag sa window 11 naman, i-stamp lang yung inyong form. After that, window 11, ida-direct kayo dun sa kabilang side, which is dun din sa building na yun, sa kabilang side lang. Then, magbabayad na kayo ng 115 riyal para sa lesson nyo ng driving lecture. Guys, ito yung ano dito. So, if meron ka ng driving license ng pangkotse dito sa Kingdom, hindi na kayo pagle-lecturein. Ide-directa na kayo sa test. Maybe, hindi ko alam kung wala na kayong computer test or diretso na sa test ng motorcycle. Which is, after nun, makukuha nyo na agad yung license. Ang bilis, diba? So, in my case, wala akong driving license para sa kotse. So, in-instruct nila ako na punta muna ako sa Hall 1
and then mag-lecture ako para sa driving. So ano yun, driving lesson siya. So yung mga signs, which is good thing na marirefresh ka, and then malalaman mo yung rules nila dito sa Kingdom, which is very different naman sa country natin. So I reached there 9 AM, simula't simula yun. So wala pang isang oras natapos ko na yung process para sa mga payments, medical, and everything. So ang in-advise nila sa akin is bumalik ako ng 3 PM para dun sa driving lesson ng theoretical. After nun, bumalik ako ng 3 PM. Ito guys yun, kailangan yung linawin sa kanila ng mabuti kung yung lesson na yun is for expat. Kasi on my case, bumalik ako ng 3 PM para mag-lesson is puro Arabic lang. Hindi ako tinanggap. So, after nun, bumalik ako kinabukasan. Advice nila sa akin is bumalik ako ng 7 AM para sa computer test na daw. So, parang naguluhan ako na pinabalik ako para mag-lesson ng lecture. And then, pagbalik ko, sinabihan nila ako na computer test na lang and actual test na lang daw. So, to make it short, bumalik ako kinabukasan. Nasayang yung half day ko para bumalik pa doon. And then, syempre, sayang yung oras. Then, on the next day, pumunta ako ng 7 AM. So, ito na guys, 7 AM, kinausap ko ulit sila. Kailangan nyo talagang linawin ng mabuti kasi magkakaiba sila ng instruction. And medyo masungit sila, lalo na yung mga instructor. So, nung dumating ako, pinakita ko yung papel ko. And then, sabi nila, pumunta ako sa hall 1 para mag-lecture, mag-driving lesson. So, parang naguluhan ako kasi sabi nila kahapon is mag-test na ako, mag-computer test and actual test. So, ang nangyari guys, walang stamp yung papel ko. Pinapunta nila ulit ako sa driving lesson. So, pumunta ako sa driving lesson. Then, medyo masungit din talaga yung instructor talaga. So, you have to be very careful. So, pa-low profile kayo. So, talagang masungit siya. Then, sa driving lesson, ituturo nila yung mga sign and then yung mga ine-exam sa computer test. So, it's better talaga na pumunta ka sa driving lesson, sa lecture. And then, so guys, itong driving lecture is mabilis lang siya. Ang medyo tumagal lang talaga kasi is kasama ko is mga ibang lahi. So, meron silang iba-ibang language, which is yun din yung tinuturo nila. For example, sa Module 1, English, and then Module 1, Hindi language, tapos may Bengali, may Urdu, so paulit-ulit. So, yun yung tumagal doon. Pero, nag-stay ako doon ng mga 1.5 hour lang. Total dun sa lecture, kasama na yung mga ibang language. Pero kung English lang yung lesson nyo is wala pa sigurong mga 30 minutes. Tapos na kayo. And then, after nyo matapos dun sa lecture, natataka na yung papel nyo, punta naman kayo sa computer test. Guys, yung computer test, sobrang dali lang, sobrang basic. Pero may mga questions sila, siguro mga 5 questions na medyo tricky, na malalaman nyo lang pag nag-driving lesson kayo. So, kaya importante yung driving lesson dun sa computer test. So, yung computer test is bibigyan kayo ng 30 minutes, 20 questions. So, sobrang dali lang. Yung computer test guys, natapos ko yun ng less than 10 minutes. And then, medyo nagulat pa yung traffic police na ang bilis ko daw. So, yun. So, after nun guys, yung computer test, pag nag-answer kayo doon, magpapa-out out siya kung nakapasa na kayo. Pero kung bumagsak kayo doon sa test, it will automatically shut down and then uulitin nyo. Siguro i-schedule pa kayo ulit. So guys, ang pagkuha ng motorcycle driving license is napakabilis lang. Kunti lang kayo. So ang karamihan talaga mga car, trucks, and buses. So after nung makapasa ko sa computer test, dinirect naman nila ako sa
actual test. So, ang actual test guys is gamit nila is Honda 4-stroke. So, so para mga XRM lang sa atin, which is may manual siya, may clutch. And then, actual test, isang ikot lang siya. Ay mawala pang 50 meters, pababalikin na kayo. And then, pepermahan na yung papel nyo. After that, papabalikin kayo sa reception. So, daladala nyo na guys yung green file. So everything is there. Yung mga pinila pa nilang form sa'yo, and then yung mga pictures nyo ando na. So lahat ng kailangan nyo is nandun para pumunta kayo sa reception. After nyo mag practical test, nung actual test, sorry. So after that, punta kayo sa reception, itadirect ulit nila kayo sa window 11. And then kailangan mag-stamp yung window 11, i-stamp nila yung papel nyo. I-direct nila kayo sa police station para kumuha kayo ng criminal records nyo. So, in my case, hindi na ako pumunta sa police station. Meron kasi sila doon sa kabilang side na nagpa-process ng criminal records. Guys, itong police station is from Sulay, pupunta pa kayo sa Bata. And then, magpa-process kayo, which is ito free itong sa police station. Kaso ang downside nito is maghihintay kayo ng 2 to 3 days bago nyo makuha yung criminal record. After that, kukunin nyo sa police station, babalik ulit kayo doon sa driving school sa Dala. So in my case, ineliminate ko na yung pagpunta sa Bata. So on that window, medyo sa kabilang dulo sa left side, dun sila nagpa-process ng criminal records nyo. So ang kailangan nyo lang is account nyo ng AppShare, and yung password nyo, kailangan tandaan nyo yung password nyo ng AppShare para ma-encode nila sa computer, and then makakuha kayo ng criminal record. Ilang oras guys yung pagkuha ng criminal record is it will take 15 to 30 minutes. In my case, 15 minutes, dumating na yung message. Nakita ko sa kanila. Ito guys, ang nangyari. So, magbabayad kayo ng 115 ulit para dun sa criminal record. So, may choice kayo guys. It's either magbayad kayo ng 115 or pumunta kayo sa Bata para kumuha ng criminal record, which is it will take 2 to 3 days, and then babalik kayo doon sa Dala. So ako, wala na akong time, and then parang naisip ko din na sobrang hassle pa nung ganung way. So nagbayad na ako ng 115 reals para dun sa criminal record, which is it will take only 15 minutes. So after nyo guys makuha yung criminal record, i-preprint nila yon, babalik ulit kayo dun sa kabilang side para i-process yung ID nyo. So guys, pagpa-process ng ID, dito na papasok yung dineposit nyo na 200 reals. Papakita nyo lang yung receipt nyo or yung screenshot nyo na nagbayad na kayo sa bank ng 200 reals. And then kukunin lahat ng papers nyo, yung criminal records and everything. Then pasa nyo siya, pakita nyo yung receipt nyo, yung screenshot nyo na nag-deposit na kayo. And then guys, after 10 minutes, andyan na itong card ko ng license. So, sobrang bilis lang guys. Ako kasi medyo na-late ako ng punta nung first day. So, guys, sa tingin ko, in my personal opinion, kaya nyo matapos ng in just 1 day para mag-process ng license. So, in my case, naka 2 days ako kasi medyo na-late ako, medyo mga 9 or 10 ako nakarating doon nung first day. So, nag-process pa, it will take around 30 to 40 minutes lang naman. So, if sa tingin ko, mas maaga kayong pumunta doon, yung first thing in the morning, 7 AM sila nagbubukas. So, pagpunta nyo na 7 AM, mag-process kayo ng mga medical nyo and everything. Makakahabol kayo sa 10 AM na driving lecture. So,
From 10 a.m. maybe matatapos siya ng 12 or 1. Pinakamatagal na yon. So baka pwede na kayong i-computer test na agad and i-practical test. So kayang-kaya talaga ng 1 day if maaga kayo guys. So in my case, nag 2 days ako pero worth it naman. So ang kailangan yung tandaan is kailangan yung magtanong ng malinaw na instruction dun sa driving school. So ang tip ko sa inyo guys is magtanong kayo dun sa information, and then sa mga naka-uniform na instructor, no, parang naka-lab gown sila ng puti. So dun lang kayo magtanong guys para clear yung instruction na maibigay sa inyo. So magkakaiba sila na sinasabi. So kaya dun kayo sa mismong instructor magtatanong. And then guys, magkano nagastos ko? Magkano na-expense natin para pagkuha ng license? So first, ang binayaran natin is yung account, yung 200 real para dito sa ID natin. So ito yung i-deposit natin sa bank account. And then 150 for medical and processing of forms. And then nagbayad ulit ako ng 115 para dun sa lecture natin, driving lessons. And then after that, nagbayad ulit ako ng another 115 reals para naman dun sa criminal records ko. Hindi na ako pumunta ng Bata. So, itong apat na to, guys, lang ang gagastusin nyo. So, ito yung total na gastos nyo para kumuha ng driving license. Guys, hindi kasama dyan yung expense ng pamasahe ko. Is umabot ng around 200 reals. But I don't know kung ganun din yung process dito sa mga malalapit na Dala Driving School. Pero yung kaibigan ko, shout out sa'yo, boss Adrian Capara siya. Nakuha rin siya ng license. Pero yung kanya is, ano naman siya, car naman siya. Kaya medyo matagal. And then, mas madami kasing kumukuha dito sa Takashusi. So yung sa amin, yung sa akin is doon sa Sulay. Medyo konti lang talaga yung tao doon. Kaya medyo talaga mabilis yung process. Guys, kaya nyo ng 1 day itong driving license. Sa tingin ko on my personal opinion, it will just take 1 day to get this. And when you have this, guys, legal na tayo makakapag-motor dito sa Kingdom of Saudi Arabia. So, kumuha ko guys ng license para legal tayo na makapag-motor dito sa Kingdom dahil sobrang laki ng fine, and maybe worst thing is pwede tayong makulong kung magdadriving tayo ng walang lisensya. So and guys, itong lisensya na to is kailangan din isa sa mga requirements para makakuha tayo ng motorcycle, which is ito yung kasunod na i-vlog ko. Abangan nyo guys yung pagkuha ng motorcycle dito sa Kingdom. So excited ako kasi first time ko mag-motor sa ibang bansa. So guys, on my next vlog, papakita ko naman sa inyo yung process and requirements sa pagkuha ng motor dito sa Kingdom. So guys, sana may mga natutunan kayo, and kung may mga questions pa kayo, please comment down below para masagot ko yung tungkol sa process ng driving license dito. Please like, share, and subscribe to my channel para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads. So dito ko natatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Keep safe mga kasadik. Ride safe. See you on the road.